Susunduin mo sila. Oo. Susunduin mo yung mag-ina mo. Isang pinagpalang araw po mga kaagapay. Ako nga po pala ang inyong lingkod si Kaagapay JMN. Welcome back po sa ating munting channel, Kaagapay JM Vlog. Please like and share and subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po in advance mga kaagapay. Bali, ngayong araw pong ito mga kaagapay, kanina habang punta ako kay Nay Carmen, nakasabayan ko si Ate Malo, humihingi ng tulong. Nananawagan daw tong kapatid ni Kuya Ramil, o kung maalala nyo, yung isa sa kapatid ni Kuya Ramil, yung stroke patient na nasa kanila, humihingi daw ng tulong. Iyak daw ng iyak kasi yung pamilya daw niya, hindi ko limot ako kung saang lugar, malayo kasi, limot ako. Yung pamilya daw niya, pinapalayas na yung mag-ina niya doon sa kanilang tinutuluyan, pinapalayas na ngayon. Gustong makuha nito nung kapatid ni Kuya Ramil, gusto niya makuha yung mag-ina niya. Ayan, humihingi siya ng tulong kasi pinapalayas na yung kanya mag-ina doon sa kanilang tinutuluyan. Ngayon gusto sana niya na makasama, maiuwi yung kanya mag-ina dito sa Ate Malo. Kumbaga nakikiusap naman siya na kahit magkaroon lang daw ng maliit-liit na bahay dito sa may part Ate Malo. Payag naman si Ate Malo kasi kung mapapansin niyo, malawak naman yung bakanting lote dito Ate Malo eh. So nakikiusap naman yung kapatid ni Kuya Ramil kahit maliit lang doon na kubo-kubo, pag nakuha daw yung mag-ina niya kasi pinapalayas na nga. Ngayon punta natin doon mga kaagapay, tingin natin ang kalagayan nitong kapatid ni Kuya Ramil. Yan, tara, let's go. Ilang po mga kaagapay, I love you all, stay safe and God bless. Punta na tayo dito Ate Malo. Dito ang Ate Malo eh. Ayan. Tayo Ate Malo para makausap natin tong kapatid ni Kuya Ramil. Nakita ko na yan tayo. Ano kuya, kamusta? Andito pala si Mariel sakto Mariel, andito yung gusto ko yung pakilala sa iyo, yung pamangkin ko. Halika na dito, Rusty. Natakot na, nagtakbo na. Ano kayo kuya, kamusta? Ha? Okay lang naman. Okay lang naman. Naikwento sa akin ni Ate Malo yung gusto mong ihingi ng tulong. Oo. Kapatid ako, bibi ko ng nung radyo. May ingay yung radyo. Yan. Yung nga po, yung pangalan niya. Yung makauwi mo lang ba sa Pilipinas? Nabanggit kasi sa akin Ate Malo yung mag-ina mo, pinapalayas na daw. Gusto mong makuha yung mag-ina mo. Gusto ko pong makuha ito. Kasi bakit sila pinapalayas? Hindi ba sa kanila yung yung bahay? Squatter kasi yun na nabanggit ni Ate Malo, squatter yung lugar. Nag-uupa lang sila itong Kuya Kim. Nag-uupa lang. Anong ang lugar yun? Sa Antipulo, sa may Kupang Antipulo. Sa may Antipulo. Antipulo, malayo-layo. Ngayon, gusto mo sanang makuha yung mag-ina mo. Dalawa lang sila. Dalawa. Para dalawang anak po. Para makasama mo. Gusto mo kahit magkayo lang kayo dito ng maliit-liit na bahay, di ba? May matuluyan lang kayo mag-anak. Sila pa pangarap na makaano na ito, kasi karo po sa Antipolo. Antipolo. Pero ko kasi lang makauwi sila dito. Kaya gusto mo makauwi sila dito. Sana may magawa tayong paraan Dasal-dasal ka lang kuya ha, na makuha natin ang mga mag-ina mo.
para makakasama kayo dito. Oo. Nabanggit sa akin nga ni Ate Malo, iyak ka doon ng iyak kasi nabalitaan mo na pinapalayas na yung mag-ina mo doon. Kailangan na po eh. Kailangan na po umuwi. Kailangan umuwi. Oo. Gusto mong ang balak mo, susunduin mo sila. Oo. Susunduin mo yung mag-ina mo. Tapos dadalhin mo dito. Oo, dito mapapagawa lang kitang malit na bahay lang. Maliit na bahay lang. Oo. Yung tama lang naman sa inyo, di ba? Malawak naman kasi ang lote dito eh. O, dyan, oo. Oo, pwede naman sila magtayo kahit yung maliit lang na bahay-bahay, di ba? Oo. Wala po kasama-sama kung magsama-sama kayo mga mag-iina. Yun ang importante, yung magkakasama kayo. Buong pamilya. Oo. Kaya naman po kawawa naman po sila dahil alam mo pa sa nilihipo yung nilihipa. Maliliit pa. Ilang taon na ba yung anak mo? 7 saka 5. 7'5". Ay, maliliit pa nga. Mga bata pa. Doon sila nag-aaral. Oo, saka bali po. Sige, lang po siya para makapag sila doon. Baka Yung asawa mo, ilang taon? 5 po. Ha? 5. Di yung asawa mo? Ay, 63. 63? Oo. Okay, 63 na. 63 wayo man 33 garo 34. Tara mo lang kailangan Ate Malo, sa akin. kinakausap ko itong inakwento mo sa akin kanina. Kaya tinatanong ko siya. Yung naiiyak nga siya kahapon kasi gusto nga ako ay mapauwi dito. Kasi pinapalayas na nga yung doon kasi wala man ng pambayad ng pangupa. Ay ngayon bakasyon baga gusto niya makauwi yung mag-iinay niya. Kasi wala man daw siyang kakayahan na magtrabaho nga kasi ganyan siya. Stroke kasi siya. Gusto niya na makagawa siya kaunting munting bahay tulad ni Nanay Berna na maipon-ipon sila. Ay sabi ko, wala tayong pera. Ay kung sabi ko sa may mga nanonood, katulad niya, mga tumutulong sa akin, tulungan mo po ang aking bunso na kapatid niya Agong na mapabahayan po siya kahit maliit. Mapawi lang yung asawa niya, anak niya, kasi po pinapalayas na sila doon sa inupang kasi wala po silang pambayad. Okay. Ano nga pangalan mo, kuya? Si Domingo po. Domingo. Oo. Okay, si Kuya Domingo. Nananawagan mga kaagapay. Humihingi ng tulong na Sir Charlie. Pagkapit yung pagkakapatulong. Dapat sa mga Mamanang pa lang may mga langayok. Ganun po. Pinili po lang para makakamay ng pera. gusto kasi niya makuha yung kanyang mag-ina. Kaso sa kakulangan ng walang pera, hindi niya makuha ang kanyang pamilya. Pinapalayas na sa tinutuluyan. Nasa Antipulo pala. Sana mayroong mga mabubuting puso na tumulong kuya para makuha natin agad yung pamilya mo. Kahit magtayo lang kayo dito ng kubo-kubo, okay na yun sa inyo, di ba kuya? Okay lang po yan. Kahit kubo-kubo, ang mahalaga, magkakasama kayo. Yun ang pinaka-importante. Magkakasama kayo, kayo na pamilya. Opo, kaya po, pati sila po, kasi kaya lang po nakakain kayo, baro sa paro ko. Sana Diyan po ako nalulungkot kay Jim. Ano Lagi ito mo? siyang parang natutulala kasi nag-message yung asawa niya. Ako, pinapalayas na akal dito sa bahay kasi hindi tayo kakabayag. Nagkontak yung asawa niya. Pinunta kagabi. Ay, umiiyak ito. Inapayak din ako sa Ate Malo. Hindi ako kaya tulong kay Ma'am Shirley, yung tumibigay sa akin ng gamot.
makauwi ang asawa ko anak. Dito na lang kami ipon-ipon. Sabi ko, habang ako hindi kayo napapagawa ng bahay yan kahit maliit, dito muna kayo sa akin. Kupin ko kayo. Kaya sabi ko, kawawa yan ay. Kung hindi naman yung Kuya Jem na stroke, siguro, hindi naman aabot sa ganyan. Oo. Kaya, Saka makakapagtrabaho pa naman siya eh. Eh sabi ni Agum, pauwiin mo na lang. Mahingi na lang kakong tulong tayo sa mga tumutulong sa akin na matulungan mo po ang kapatid ni Agum. Kasi po, kung hindi man po na-stroke, hindi siguro aabot sa ganyan. Ay gusto man niyang uuwi sa Iloilo, ay ayaw yung pauwiin kasi gusto niya makauwi dito ang asawa niya, anak niya. Kasi dito na lang daw mag-aral. Kagawa silang munting bahay dyan. Ipon-ipon na lang daw kami dito. Ayaw niyang bumalik na doon kasi wala silang pag-upa. Yung pang nalulungkot ako kay JM. Kaya sabi ko, Naiyak ka na din pati Ate Malo. ayaw, naawa po ako dyan ay. Masipag yan na bata. Kung hindi lang yan na-stroke, maaga pa siyang na-stroke ay. Yan ang bumubuhay sa kanyang anak, sa kanyang asawa. Kaya katulad ni Agum, hindi naman po napaka hinahangad. Dumating ang bagay na yan, talagang po narating sa tao baga magkasakit. Kaya sabi ko, kawawan po baga ko ay JM. Sabi ko, katulad ako, naghihingi din akong tulong. Sabi ko, hayaan mo, may mga busilak man ng puso na mga nanonood po, na matulungan po ang aking bunsong kapatid ni Agum na mabahayan po at makauwi yung mag-ina niya dito. Kasi po, hanggang katapusan na lang po daw sila doon. Kaya Pinapalayas naiiyak mo yung na. asawa. Eh, baka puro kontak dito, wala man din itong Maibigay. Kaya Kasi wala naman siyang trabaho. wala ng trabaho. Isa po nga dito yung pinapaano ng ano sa akin para makarecover. Eh, wala daw silang uwian. Eh, gusto umuwi dito. Ang pira, ang pamasahe, wala. Ano kasi si Kuya, stroke patient. Hanggang ngayon, kung mapapansin yung mga kagap, hanggang ngayon, hirap pa rin siya magsalita. Diba Kuya? Oo, hirap pa rin siya magsalita. Pinipilit naman niya. Alam ba yung Kuya, yung dila mo, hinihila-hila mo every morning? Hila po kung ito. Yan ang ginagamit mo, yung ano. Oh, ganyan ang ginawa sa akin dati. Every morning, hinihila-hila. Nung na-stroke din ako. Kaya naiintindihan ko din yung kalagayan mo Kuya kasi nanggaling din ako dyan yung time na utal. Mga kojero, kasi na ano din yung kamay mo. Ay sabi ko, siguro matagal-tagal pa kung kasi si Agum, ilang taon bago na pare-recover eh. Hindi pa nga ayos ang... May iniinom ka namang gamot ano? Well, Pero po yan, binila na namin kanina. Minalan. Maigit na sana makarecover ka agad. Ang gusto niya. And of course, sana magawa natin ng paraan yung hinihingi mo ng tulong para sa mag-iina mo. Kasi pinapalayas na doon sila sa upahan. Huwag ka magpara-stress Kuya ha, baka lalong Isa niya po, lumala yan sakit mo ha. isip umiiyak. Huwag ka magpara-iisip ng kung ano ha. Eh, sabi ko, wag ko Huwag ka mag-alala Kuya kasi may darating sa iyo na para sa inyo ha. Sa inyong mag-iina. Alam ko naman na, ramdam ko naman na mahal mo yung pamilya mo. Gusto nga niya mag-ipon daw. Diba Kuya? Namimiss mo na yung asawa mo, mga anak mo. Oo. Namimiss mo na sila. Tagal na po yung mga ano na. Gano'n na kayo katagal lang hindi nagkita? Dalawang ano. Bulan ng bigla. Oo, mga. Paanim na buwan. 6 na buwan na. Kasi ayaw niya, mahal-mahal niya ang mga anak niya, asawa niya. Eh sabi niya, Ate Malo, miss na daw niya. Miss niya na. Kaya kagabi, parang galing niya binalik. Hanap pa ka na pamunta dito para ito mga ano. Nagtisigaling. Tipo. Gusto daw niya magpagaling siya, nandito asawa niya, para maano siya makarecover, baga po ito. Oo. Oo. Ayun pa yung sabi niya. Ang gusto niya, kung nandito asawa niya, anak niya, hindi siya nag-iisip ng gaano, para maagad daw siya makarecover. Oo, tama nga naman. Yun ang ano niya. Para mas mapabilis yung pag-recover Oo, niya. Kasi sa pag-iisip sa ano mo, makakadagdag yan. Pero kung nandito, masaya siya. Kasi maisipan niya, nandito Oo, asawa kasi ko. may stress lang siya na nandito nga siya. Oo. Tapos yung pamilya naman niya doon, pinapalayas na pala. Oo. Kasi walang pupuntahan. Uuwi sa Iloilo, ang mahal na pamasahe. Saan pati kukuha yung asawa niya. Eh sabi ko, dito sa Bicol, may 2,000 ka lang, ano. O, kasama na yung mga gamit mo, makakauwi siya dito. Mga 3,000. Ay, hindi ko alam kung kaya yung 3,000 Ate Malo. Kasi, May mga gamit ka. Oo. pwede. oo, mga permit yan. Tapos, makuha ka ng sasakyan. Oo. Kasi kung may mga gamit, di ba? Oo, may gamit nga. Hindi ko lang alam Hindi kung... naman yan Kuya Kim, kasi ngayon, ang uso ngayon ng Superland, 4 kilo na yata ang bagay.
Siya sa super light. Sa ilalim mga sa estrebo. May Oo. istri po pang lagayan. Ayun sa ilalim, ano? Doon lang. Mga 5,000. Pero pag mga malalaki na talaga, hindi na Oo. Madami ba kayong mga gamit doon? Malalaki mga gamit nyo sa bahay nyo? maliit lang, mga damit, Nasa ano po, ayun. Mga damit lang. mga platuhan, ganun. Kunti lang po, tama lang. Unti lang, tama lang. Kaya na yun. Kaya man isa kayo sa bus kung sakali, ano? Oo, kaya lang po. Kaya man isa kayo sa bus. O pili magbus na lang siguro, ano? Kasi kumakuha ng sasakyan, mahal. Mahal ay hindi ka, Mahal, hindi ka kayanin hindi basta. ka kukuhanin dito ng 10,000. Maynila. Kaya nga malaki-laki magagastos. Unlike kung masakay lang kayo ng bus, Yun, tapos babayaran mo lang yung karga, di ba? Ano na ngayon, pizza 14-15. Dalawang Pag simana na lang. halimbawa nagkaroon ng Hanggang kailan sila doon bago sila palayasin? ano ba kano? Hanggang kailan? Katapos ang gawa ngayon, ano? Tapos yung mga ano, Ngayon lang, Mark. Ngayong katapusan. Katapusan nitong March, papalayasin yung mag-ina mo doon. So, wala lang matitiran yung mag-iina mo. Pupuntahan. Kasi Oo, walang mapupuntahan. kaya umiyak. So, kailangan natin mga kaagapay ng urgent na kahit sana makuha na sila bago dumating yung katapusan, di ba? Kasi, pag dumating yung katapusan, ay, ano sila doon, matutulog sila sa kalsada. oo, kaya lang po kayo. Kaya isip ako po nga eh. Yun ang naiisip mo. Malito. Ayaw niya mapariwara to asawa niya na mapalaboy sa anak niya. Magiging palaboy sa daanan. Tulugan. Walang makakainan. Wala problema po eh. Sige kuya, tingnan natin kuya ano. Yan po sa lahat po ng mga nanonood, sa mga nais pong tumulong dito kay kuya na mapauwi yung kanyang pamilya para magkakasama na sila dito. Humihingi po tayo ng tulong para sa kanya kasi pinapalayas na nga po ang kanyang pamilya, ang kanyang mag-ina. Hayaan mo kuya ha, wag mo lang kaisipin yun ha. May darating para sa inyo. Mabait na mabaga. Siguro pa makawalan din po. Yes, mga maganda pa ng balab. Balab yung notebook ko. Para mag-ano ang loob niya. Nandito yung asawa niya. Anak niya. Oo, para maggaan yung loob. Buti na lang, magaling si Ate Malong translator, ano? Napansin ko sa iyo, Ate Malong, galing mong translator. Ano? Ako yung nakaharap kay kuya, tapos ikaw nag-translate layo-layo mo. Ano? Alam mo, kumbaga sa media na yan. Ay, si Ate Malong, ano? Lapit ko kay Jane. Talented si Ate Malong. Alam na niya yung pasikot-sikot. Alam na ang pasikot-sikot. Ito po Jane, mabubuksing ko na ito. Wag mo man, ha? Kahit anong mangyari, Ate Malo, wag na wag mong ilalagay ang batas sa iyong mga kamay. Artista na siya eh. Oo, parang artista na pala. Kay Jane, hindi mo napapansin hanggang tumatagal gwapo ang agumpuan. Ay, oo naman, oo naman. Oh, kapugi-pugi. Pero yung sapatos niya, yung palitan, tingnan mo, kubit-kubit na. Ayan ang kagandahan, yung pang museum yan. Mahal yan pag bininta mo yan. Antik yan, antik. Kuha nito, antik ito eh. Oh, antik. Kumbaga sa ano ay... Pinicture nga ni Papa mo, hanapan daw na. Mga ano pa yan, 3 dekada pa yan, antik na yan. Wala. Pinagano ng mga istro. O paano Ate Malo, mapunta na rin po ako ha. Kuya Ramil ha. Sana po matugunan po ang ano ng ating bunso na mano yung problema niya kasi mapabahayan lang ba siya kahit maliit makuha yung mag-ina. Pero siyempre, unahin natin na makuha yung mag-ina niya. Ayun po kasi papalayasin Unahin na natin, eh. oo. Saan siya Sana makuha natin agad bago nitong katapusan. Ipapaditas na lang natin. Alam naman yun, nakauwi na yun dito. Oo. Yo, Kuya ha, mapunta na rin ako ha. sa super. Wala rin naman karutapos sila. Ha? Salamat po. Dito. Oo, salamat din kuya ha. Ma'am Cecil, ano eh? Ma'am Shirley. Dan, Ma'am, Ma'am Shirley. Shirley. Yun. Salamat po. Tulungan po. Tagalan mo pag meron. Talaga ba? O, kasi Ma'am Shirley nabigay sa inyo ng pambili ng gamot. Oo. Ayan, thank you so much kay Ma'am Shirley. Ilamang kuya, babay na kuya. Bye-bye. Ayan, bye-bye. Salamat po. Sana matulungan natin si kuya.